and God would accept you as you are. Sapagkat kung paano mo itinuturing at itinatrato ang iba, doon ka rin itatrato ng Diyos. So gusto mo pala na patawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan, hindi patawarin mo lang yung iba, ganun kasimple. Yung iba buong buhay silang pinipilit na magbayad sa mga kasalanan nila and they still are full of guilt. Samantalang ang linaw-linaw naman ang nalalampas-lampasan natin katuruan ni Jesus. Be lenient with others and God would be lenient with you. Gusto mo pala na palampasin ang Panginoon at patawarin na yung mga kasalanan, pues palampasin mo rin yung pagkakasala ng iba. Kung gusto mo na pag makitang kita ng Diyos sa mga kasalanan mo, ay ituring niyang wala yun doon, nagbulag-bulagan siya at bigyan ka ng kabanalan, regalo lang niya. Regaluhan din natin ang kabanalan, status yung ibang tao. Na bagamat ang nakikita natin sa kanila ay salungat sa ating pananaw at naliliitan tayo sa kanilang ginagawa, nabababaan tayo at mas mataas ang tingin natin sa sarili natin, pero yung pala pahalagahan mo sila, papahalagang ka rin ng Diyos. Magbulag-bulagan ka sa mga kasalanan nila at huwag mo silang usigin at ganoon din ang turing na ibibigay sa'yo ng Diyos. Because God's dealing with you is shaped by your dealing with others. It's in your hands, or according to our title, it's in your eyes. It's all in your eyes. Anong kinalaman ng mata? Salamat na lang, pinalinaw ng Panginoon yung mensahe niya. Itutuloy natin, Matthew 7:3-5. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? So, bakit ba punang-puna mo, pansin na pansin mo ang kakatiting na puwing sa mata ng iyong kapwa, samantalang itong pagkalaki-laking troso na nakapara dyan sa mata mo, hindi mo pinapansin. Verse 4, how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite. First, take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Ang ganda ng turo. Sabi, paano ka naman magpapanggap na doktor, may sakit ka? Paano mo sasabihin sa kapatid mo, halika, tatanggalin ko yung puwing mo sa mata? Sa yung mata, nakabara ang pagkalaki-laking kahoy. Sabi ganon. Masyado ka namang mapagkunwari? Hipokrito ka naman, sabi ni Jesus. Gusto mong maging totoo? Unahin mo ang sarili mo. Tanggalin mo muna ang nakabara sa mata mong pagkalaki-laki para makakita ka naman ng malinaw-linaw bago ka magtangka na magdoktor-doktoran at tanggalin ang maliit na dumi sa mata ng iyong kapwa. Pero alam naman natin imposible talagang matanggal natin yung lahat ng mga nakabara sa sarili nating mata. Bulag tayo sa mga sarili nating kasalanan. At dahil hindi mo yun magagawa, huwag ka nalang magtangka magtuwid sa iba. Dahil hindi mo naman kaya, mapapahamak lang siya at mahuhusgahan ka lang. Judgmental people see the tiny speck in other people's eyes, but don't notice the big things that block their own vision. They judge other people's small sins, but don't see and judge their own big sins. In other words, stricto, mahigpit sa iba, pero ang luwag-luwag sa sarili, iyon ang hypocrisy sa Panginoon. Hindi hypocrisy yung nagpapanggap ka lang. May kakambal yung tunay na hypocrisy na ang higpit mo sa iba, pero ang luwag mo sa sarili mo. Ayaw mo sa corruption ng iba, pero yung corruption mo pwede. Galit ka sa katamaran ng iba, pero yung katamaran mo pwede. Double standards. So Jesus teaches that we should apply the same standards to others as to ourselves. Yun ang pagtuligsa sa hypocrisy. Pagka anak mo yung gumagawa ng mali, okay lang. Pag anak ng iba, hindi okay. Pag anak ng iba ang hindi matuto, ang tawag mo bobo. Pagka anak mo, slow learner. Magkakaibang standard. Pag yung balat ng kapwa mo may mga sakit, galis.
Pero pag sa'yo, allergy. Ano ba naman klaseng hypocrisy yan? Iba ang pananaw mo sa sarili mo, iba pagkaiba. Di ba? Pagkaibang mga babae ang nagkakaroon ng anak sa pagkadalaga, o ano-ano itatawag mo. Pagka anak mo o pinsan mo, liberated ang tawag mo dyan. Treat others as you would like to be treated. Gusto mo igalang ka sa religious beliefs mo, pero yung religious beliefs ng iba, niyuyurakan mo, minamaliit mo, nilalait-lait mo. Lalo sa ganong area. Sabi ng Panginoon sa Matthew 7 verse 12, do to others what you would have them do to you. Kung paano mo gustong itrato ka ng iba, itrato mo sila, sapagkat ang pagtrato mo sa iba, yun ang sinasabi mo sa Panginoon na paraan na itrato ka rin. So ayaw mong strict sa yung Diyos. Siyempre ayaw natin dahil marami naman talaga tayong bagsak. Huwag kang strict sa iba. Yun lang ang sabi ni Jesus. Gusto mo, palampasin ang Panginoon ng mga pagkakasala mo, pagkukulang, palampasin mo rin yun sa iba. Judgmental people usually pay attention not to others but to themselves in a positive way, but we should pay attention to our own big sins and mistakes instead. Because usually they are much bigger than what we see and condemn and seek to correct in others. We cannot and we should not attempt to correct others when we too are grossly mistaken or sinful. Kaya kung ikaw ay surgeon, nahihilo ka sa araw na yon, may sakit ka, huwag kang mag-opera dahil baka lumala yung o-operahan mo. Ang labo-labo ng paningin mo, tapos hairstylist ka, tenga na pala ng tao yung tinetexturize mo. Kaya sabi, bakit ka nagpapanggap? Hindi mo naman kaya. So the root problem is this. People do not usually notice their sins, but condemn other people's small sins. Double standard. Iba sa sarili ang sukat, iba pagkakapwa. Now, Jesus teaches us, you and me, that you correct yourself first before you attempt to correct others. Hindi naman tayo pinipigil na magtangka, na maging kasangkapan para maituwid ang iba. Pero sabi ng Diyos, please lang, ituwid mo muna ang sarili mo para hindi ka maging hypocrite. And very especially, siyempre alam naman natin yung tama at mali. Whether you like it or not, you will judge others. You will measure. Alam mo kasi may standard ka, so alam mo mali siya. May standard ka, maganda, so alam mo pagpangit ang ginagawa niya. So anong ibig sabihin ng do not judge? Kasi sigurado magja-judge din naman tayo eh. Imposibleng hindi. Ito lang yan mga kapatid. Do not judge others as if you were better. Gusto natin bigyan ng linaw. Huwag kang magsabi ng kasalanan ng iba na parang wala kang kasalanan. Huwag kang magtuwid sa iba na parang ikaw ay walang kalikuan. Of course, in a broader frame, we are expected, even mandated and commanded to correct and to help others. So, huwag natin sabihin, ay, ganun pala, hindi na ako magko-correct ng iba. Hindi, meron turo din sa atin, may utos, magtutuwid din tayo. Pero, hindi bilang matuwid na nagtutuwid, kundi pareho ring liko na tumutulong na matuwid-tuwid din yung kalikuan ng iba habang tinatanggap mong liko ka rin. Hindi mo ka nagpe-pretend na healthy ka, na magiging doktor ka ng iba. Ikaw din ay may sakit na tumutulong sa abot na magagawa mong gumaling ang kapwa mo may sakit. Doon nawawala yung judgmentalism. Nagiging instrument ka of your blessing. Katulad sa Luke 17:3, sabi naman, if your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. So nagre-rebuke tayo, totoo. Pero hindi ka nagre-rebuke na parang manal ka. Hindi ka nagre-rebuke na parang ikaw din hindi kailangan ma-rebuke. Hindi ka nagtutuwid na ang yabang-yabang mo, ang taas-taas ang pinanggagalingan mo. Sasabihin mo lang, sa aking hamak na palagay, meron kang dapat ituwid. Tulad ko rin na ang dapat ko rin maraming ituwid sa buhay ko. So huwag nating tatalikuran ang maging instrumento ng pagtutuwid ng kapwa. Pero hindi from the point of view, nakala mo kung sino ka magaling. Nakala mo ikaw ay hindi na nangangailangan din ng pagtutuwid. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. We are expected to sharpen each other. But make sure that you don't do it as a better than the next person kind of teacher. Perhaps out of genuine concern, we may try to correct others, but not in a judgmental, not in a holier than you
Not in a pretentious or patronizing or impatient way. Yung iba sa atin, ayoko na magsalita sa'yo, hindi ka naman nakikinig. Samantalang tayo, hindi rin naman lagi nakikinig sa Diyos. So kung gaano kalaki ang pasensya ang gusto mong tanggapin sa Diyos, ilaan mo rin yung pasensya na yon sa iyong kapwa. So the attitude is that of a sinner helping another sinner. A sick patient helping a fellow patient. So we help, but not in a judgmental way. The tone, the treatment, makes all the difference. Siyempre, kailangan din naman tayo magtuwid. Bakit pa tayo nag-ianak ng Diyos? We are the light of the world. We are the salt of the earth. Meron tayong init ng ating pananampalataya, pero hindi naman natin sinusunog lahat ng nakapaligid sa atin sa sobrang init natin. Marunong tayong makiramdam. At ang ating pagtutuwid, pagtuturo, loving, kind, polite, at hanggat maaari, confidential. Hindi na natin ina-advertise ang galing natin at kitang-kita natin yung kamalian ng kapwa. Ang dami-dami pang nakakakita na itinutuwid natin. Hindi kailangan yon. The log in Jesus' example, the log in the person's eye prevents him from seeing clearly, to know his own condition, and to able to understand and help others. Ito ngayon ang malaking tanong, ano naman yung mga troso na yun? Sabi ni Jesus, may mga troso daw tayo sa mata natin eh. Ano-ano kaya yun? What logs could be in our eyes? What logs could be blocking our view to see others more clearly and kindly and lovingly? What logs could be framing and filtering our sight and vision? Siguro mahirap imaginein yung troso. Maglagay tayo na ibang halimbawa na pwedeng sabihin ni Jesus nasa mata natin. Intraocular lenses, halimbawa. Padaliin natin, contact lens. Sabi ni Jesus, paano ka makakakita kung ng puting langit, kung may suot kang contact lens na gray? Ang makikita mo gray, yun lang mata mo mukhang gray. Akala ng mga tao, isda ka. May contact lens lang pala. Ngayon, may mga intraocular lens, mga kapatid. Merong mga taong sobrang labo ng mata, hinihiwa na lang yung paligid ng itim ng mata nila at nagsisingit ang doktor ng lens, parang contact lens, na iniiwan niya doon sa loob. Tapos tatahiin niya uli yung pinagpasukan, no, nasa loob yung lens. Ngayon, sabi ni Jesus, ang dami niyong intraocular lenses. Pagka yung intraocular lens mo, courting star, ang makikita mo, star ang lahat, di ba? Pag ang frame ng salamin mo square, ang mundo square. Pag bilog, ang mundo bilog. Pag ang salamin mo, may mga stripes, stripes din ang mundo. So, ang tanong, ano ang troso? Ano ang lens na nasa mata mo? Kung ang grado ng salamin mo, ang kapal-kapal o ang taas, at hindi bagay doon sa may nagsuot, nahihilo siya. Nakakita na ba kayo ng kotse? Halimbawa na may grado ang salamin. Sinukat sa driver. E di lahat ng pasahero nahilo. Pag meron kang ganung lens sa mata mo, yun ang makikita mo. Kaya pag microscope ang lens mo, mga kapatid, anong nakikita mo? Kaliit-liit ang bagay. Pero hindi mo nakikita yung malaki, di ba? Subukan mo naman ang telescope na baligtad. Ang suot mo, ang liit ng mundo. Pero subukan mong natural telescope, ang laki. Yung karayom na itinapat mo sa mata mo, pagkalaki-laki, kasi telescope. So, anong nakikita nyo? Depende kung anong lens nyo. Kaya yung mga iba sabihin nila, galit ako sa mga babae. Yung pala kasi talagang lahat ng niligawan, hindi siya natanggap. Yun ang lens ng mata niya. Pag galit ka sa mga lalaki, yung pala talagang binubugbog siya ng asawa niya, ng tatay niya, ng kuya niya. Yun ang lens ng mata niya, nakalagay doon eh. Eh ngayon, hindi lang lenses yan. Minsan may cataract. Laging maulap. Akala mo lagi ka nasa Baguio kahit walang fog. Kasi may cataract ka. Eh kung may glaucoma ka, paano ngayon kung bulag ka? Anong nakikita mo? At maraming tao, mga kapatid, ang totoo, bulag. Ang bait-bait ng biyanan mo, pero bulag ka. Hindi mo nakikita yung kabaitan niya. O kaya, ang sama-sama mo, pero bulag ka, hindi mo nakikita yung kabulagan mo. Ito yung sinasabi ni Jesus na troso.
Nakabara sa mata mo yan. What are these logs? One of them is a spiritual blindness. Talagang kahit anong paliwanag, hindi mo maintindihan, bulag ka eh. Alam mo yung bulag na bulag, ipinanganak na bulag, talagang mula sa simula, bulag ka eh. Paano mo na i-describe yung pinagkaiba ng fuchsia at red? Mahirap, di ba? Paano mo i-describe yung mga shades of color? Wala siyang ganong karanasan para maintindihan yon. At may mga tao, kahit ang simple-simple nung verse, talagang binuumpog mo na yung sarili mo sa pagpapaliwanag, hindi maintindihan. Blind. Ngayon, marami tayong blindnesses. And we have grave spiritual and religious mistakes and insensitivity because of that spiritual blindness. Yan ang pinakagrabing blindness, hindi yung physical blindness. And spiritual blindness is usually the illness of the religiously very, very zealot. Yung sobrang relihiyoso, panatiko, deboto, usually, yan ang pinakamadaling maging bulag. Because when you are very, very religiously involved in a certain belief, you become blind to the other beliefs of others. Other people. Pagka ikaw ay merong pananalig, nabubulag ka na sa pananalig at sa karapatan ng ibang manalig din. Ikaw na lang ang tama, mali ang iba. Kaya, ang pinakamahirap na kasama sa mundo, hindi yung mga tinatawag na makasalanan, yung mga relihiyoso. Yun ang mahirap kasama. Subukan nyo, inalo kayo ng 1-week picnic sa isang island. Sino gusto nyo kasama? Yung conservative na religious? Yung pagka maliligo ka kahit beach, naka-long pants ka, naka-long sleeves, may pelo ka, may palda ka pa, ha? Talaga pag-ahon mo, sa truck na buhangin ang dala mo, meron pang starfish. Sino gusto mong kasama sa buhay? Di ba naghirap kasama sa buhay yung mga relihiyoso, yung mga manang? Kasi sa kanila, yung pananaw lang nila sa Diyos, yung pagtingin lang lang tama. Pagka hindi yon, mali ka na, demonyo ka na, pupunta ka na sa impyerno. Kinokondem ka, at wala ka ng tamang gagawin sa buhay. Because religious zealousness can give you grave limitations and mistakes in theology, in hermeneutics. Kaya ang pinaka mapag-condemn, hindi yung makasalanan, yung akala niya, banal siya. Yan ang lagi nagko-condemn sa iba. Ang laging galit sa Kristiyano, hindi yung atheist, ha? Hindi yung Buddhist. Hindi yung ibang relihiyon, yung kapwa Kristiyano na iba ang kongregasyon. Galit na galit doon sa nagbaptism ng buhos, yung mahilig magbaptism ng lubog. Mas inaaway niya yung nagbabaptize din naman, buhos lang nga, kesa sa hindi nagbabaptize at all. Mas maraming gulo-gulo at gera-gera ang mga Kristiyano among themselves kesa gera nila against true unbelievers. Why? Dahil hinuhubog ng pulpito, hinuhubog ng seminaryo, hinuhubog ng mga teacher ang utak nila na maging blind to the other colors and shades of Christianity. Sila lang ang tama. There are many Christianities. Hindi lang isa yan. Maraming pananaw. Kahit sa verses, makikita mo kung minsan parang iba yung sinabi ni Paul, iba yung sinabi ni Peter. Pareho din naman silang sinabi. Namimili ka lang kung minsan kung sino susundin mo. Pero huwag mong i-condemn yung iba ng konti ang pananaw, nananalig pa rin sa Biblia, sa Diyos Ama, kay Jesus bilang Savior. Magkakaiba lamang ng length ng hair, nag-aaway-aaway na. Because there is a spiritual blindness. That's why some of the most difficult people to deal with are the religious fanatics. They think that they are God's appointed teachers and judges. Kaya naman ang pinakamahihigpit na pagtuligtaan ni Jesus, hindi sa mga prostitutes, sa mga manang at mga manong. Sabi niya sa Matthew 23:25, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites." At least yung prostitute, alam niyang makasalanan siya. Yung banal na simba ng simba, na marami rin namang ibang kasalanan, kala niya okay siya. Sabi ni Jesus, kaawa-awa kayo. Kaya ang sinabi ni John at sinabi ni Jesus,
Sabi niya, the prostitutes and tax collectors are entering the kingdom ahead of you, religious leaders. Mahirap kayong dalhan ng Biblia, mahirap kayong dalhan ng katuruan ng Diyos kasi akala nyo okay na kayo. So what do? We open our eyes, ask God to open your spiritual eyes, especially if you think that they are indeed open. Mahirap gisingin ang gising na nagtutulog-tulugan. Maraming mga tao, spiritually, akala nila bukas ang mata nila, yun ang mahirap turuan. Mabuti pa yung alam nilang wala silang alam mas madali yun ang turuan. Dapat bukas ang mata. Sa isang example, nung unang panahon, ang propeta gustong kidnapin ng mga kalaban. Paglabas ng katulong niya ng bahay, nakita niya nakapaligid, kabayuhan, nakapaligid sa bahay nila, natakot siya. Ipinanalangin ng propeta na bumukas ang mata niya nang makita niya yung nakikita ng propeta na hindi niya nakikita kasi katulong siya. 2 Kings 6:15 to 17. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. "Oh, my Lord, what shall we do?" the servant asked. "Don't be afraid," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." Sabi, huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. 17. And Elijah prayed, "O Lord, open his eyes so that he may see." Then the Lord opened his servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Nakapaligid ang mga kalaban, natakot yung katulong ng propeta, ipinanalangin ng propeta makakita rin yung katulong, at nung bumukas ang mata niya, eto yung mga kalaban nakapaligid, pero doon pala sa loob, mas maraming nakapaligid sa kanila ng mga anghel ng Diyos. Chariots of fire. Alam niyo mga kapatid, kung kayo lingkod ng Diyos, kinalulugdan kayo ng Diyos, nakikita niyo man o hindi, may kasama kayo. May naka-assign. Meron tayong mga nakabantay sa atin. Kaya hindi ka dapat natatakot. Yung natatakot, hindi niya nakikita yon. Pero hindi natatakot, alam niya. Meron. May protection ng Diyos. Kasi hindi naman niya tayo iniiwan kahit kailan. Napakahalaga yon. So maraming tao nakakakita physically pero hindi nakakakita spiritually. Because spiritual things could be only spiritually discerned. So ngayon, pagkabulag ka, paano? Isang lag yan, mga kapatid. Ha? Sobrang pagiging religyoso, pagiging panatiko, spiritual blindness can cover your eyes. Intellectual deficiency, of course, can be a form of blindness. Ignorance, lack of knowledge, lack of wisdom. Hosea 4:6, "My people are destroyed from lack of knowledge." Ang problema is little and twisted knowledge of God's Word, which leads to judgmentalism and hypocrisy. Little seminary education, little church education and training can turn people into bigots, can turn people into judgmental religious zealots. Kailangan bukas ang mata. Seek knowledge, seek wisdom. Proverbs 4:5, "Get wisdom, get understanding." Kailan nyo malalaman, mga kapatid? Kung sa inyong religious studies, sa inyong Bible studies, natututo na tayo ng godly wisdom? When you become loving, not when you become informed. Hindi yung ang natututunan mo sa Bible study, sa pakikinig ng mga preaching, magalit sa ibang Kristiyano na iba yung kongregasyon, na iba yung brand. I-condemn sila at isipin mong ikaw lang ang safe, ikaw lang ang tama. Hindi pa godliness yan. Information pa lang yan at baka miseducation pa. Because true godliness and true sight and vision makes you loving and kind. Not unkind, not judgmental. Hindi sapat na matuto kung ang naibibigay sa'yo ng karunungan kayabangan. Kung ang naibibigay sa'yo pagmamataas at pagmamalaki. Kulang na kulang pa yun. Buti pa hindi ka na lang natuto. Mabuti pag wala ka na lang alam na humble ka kaysa natuto ka ng konting yumabang ka. Kaya dapat, titigan yung pag mo.
Okay, nag-aral na ako, ang dami ko ng training, ang dami ko ng Bible study, nag-aral ako ng kung ano ng theology, pero anong naging ending? Naging judgmental ba ako o naging maibigin sa kapwa? Mapagpatawad. Bumuti ba akong tao o sumama? Yun ang mahalaga. Seek knowledge and seek wisdom. Examine yourself, your mind, your thoughts, your intellect. Lamentations 3:40. Let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. So anong test? Okay, Kristiyano ako, godly ako, ano yung test? Loving ako dapat, forgiving, humble. Minsan baliktad yan habang natutugda ng konting verses, lalo may konting Greek at may konti pang Hebrew, kahambugan ang nangyayari. Paglait sa iba, pagmamataas, pagmamalaki. Mainam pa, hindi na lang natuto. Are we kind? Are we loving to what we consider lost people as Jesus is? All ending of intellectual and religious study is to be like Jesus. And he did not condemn people. He forgave them, he loved them, and then he taught them to continue to improve. But he accepted them where they were. Doon nagsisimula ang relationship niya sa mga tao. So seek teaching and correction if you think that you might be becoming spiritually proud. Proverbs 27:5, better is open rebuke than hidden love. Pero dapat yan, hindi tayo yung nag-open rebuke sa iba. Tumanggap tayo ng open rebuke nila. Yung iba kasi, binasa yung verse, sila ngayon yung nire-rebuke ang lahat openly. Ikaw ang tumanggap ng open rebuke kaysa ikaw magbigay. Yung application niyan is very important. Other loves, of course, in our eyes, are bias, prejudice, bigotry. Sabi mo, ay mga kapampangan, ako, gastadora yan. Bias yan, ha, prejudice. Mga Bicolana, mahilig yan sa gata. Hindi naman lahat. That's already branding people. So, ay, Ilocano, kuripot. Marami ng mga Ilocano gastadora. Diba? Yung mga yan, yung bias. May bias ka sa mga taong itim, may tao ka sa puti. Yung all of this, walang lugar yan sa isang taong espiritual at makadiyos. And of course, the big loves in the eyes of people could be caused by their upbringing. Pinalaki ka ng lola mo, nagalit sa Kabitenyo, o galit ka nga. Pinalaki ka sa pamilya nyo, nagalit kayo sa mga Tagalog, dahil Bisaya tayo, galit tayo sa mga Tagalog. Puti ang blank. You know? Bakit ganon? Ay, mga Bisaya yan, ganito yan. These are all biases na wala yan na lugar sa utak ng tao makadiyos. You deal with persons as they are. They are individuals. And every person is made by God in a wonderful way. Hindi mo pwedeng igugrupo-grupo ang mga tao. Ay, pag taga-North, ganito. Pag taga-South, ganun. Pag Koreano, ganyan. Pag Amerikano, ganun. Walang ganun. Pag mayaman, ganun. Pag mahirap, ganito. One of the greatest blinders are the isms. Congregationalism, tulad ng kanina pa natin binabanggit. Sectarianism. Racism. Regionalism. Even nationalism. May dalawang form kasi po ng nationalism. Merong masama at may mabuti. Yung nationalism na umuso sa Europe several hundred years ago made them love their country so much at the expense of loving other countries, so they conquered all the other countries and turned them into colonies. Walang kwentang nationalism yon. Kasi pag-ibig sa bayan, pero pagkamuhi at pagbabaliwala sa ibang bayan. Ngayon, may nationalism na mahalaga. For instance, the nationalism that we're trying to instill in Filipinos. Kasi pag sobra kang ape, sobra kang kawawa, sobra kang pobre, kailangan mo ng nationalism para ibangon mo yung sarili mo. Pero not to the point na ibabangon mo yung sarili mo para tadyakan mo at yurakan yung iba. Yun ang maling nationalism. So, according to the economic and political development and cultural development of a society, nationalism could be good or bad. But what is nice is when there is general fairness and justice in the world, is to move to internationalism. Humanism, not to replace God with a human being, but to turn your eyes into the beauty of every human being, no matter what the nationality, no matter what gender, no matter what race. At isa pa pong very, very obsessive ism, genderism.
Yung galit ang mga lalaki sa babae, galit ang mga babae sa lalaki, galit ang mga ganito sa ganong gender, galit ang mga ganon. Napakalaking puot ang itinuturo niyan sa atin at napakalaking judgmentalism. Romans 3:9. What shall we conclude then? Are we any better? Not at all. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. Bakit? Yung mga Jews, sobra silang nationalistic, sobrang racist, sila na lang ang tama, sila lang pinili ng Diyos, sila na lang ang mahal ng Diyos. Kaya sabi din sa Romans, oy, huwag kayong ganyan ha. Jews and Gentiles, pareho lang makasalanan. So be objective, be truthful, and be fair. Another love. Remember, ang pinag-uusapan natin, ano ba yung nagtatakip sa mata natin, nagkukulay sa ating pananaw? Vested and personal interest. Pag may interest ka sa isang bagay, especially if you have desire and you're all ruled over by greed, what will happen? Your eyes will be blinded. Kaya judge ka, may suhol yung kabilang partido, panalo siya kasi may vested interest ka sa kaso. May desire ka, pero kang greed. Kaya si Lady Justice may takip sa mata. Dapat wala siyang kinikilingan. Pero marami sinisilip, ay, kumpare ko pala yung nakasakdal, not guilty. Sisilipin ng hukom, magkano ba ang isinusuhol sa akin itong kriminal? Not guilty. Kaya may takip dapat. Because vested interest can blind you. Bakit marami mga tao, hinahayaan na lang nila, okay, dynamite fishing. Gusto ng mga mangingisda na mabilis silang makakuha ng isda, pinapasabog yung dinamita doon sa ilalim ng dagat, nasisira yung environment, nasisira yung mga coral reef na siyang tinitirhan at pinangingitlogan ng ibang mga isda. So nakakuha sila ngayon, pero maliit at malaking isda, patay, at the next generation, wala ng isda. But they became blind. Sabi mo, bawal yan. Anong bawal? Nagugutom kami. So mayroong desire. It blinds you. Bakit naging blind si Eve when she saw that the fruit was good to look at, to be desired to make one wise? It is nice and delicious. She ate. Kaya nag-iingat tayo sa ating desire. Because our desires can blind us. It can render our judgment useless. Habakkuk 2:9, woe to him who builds his realm by unjust gain to set his nest on high, to escape the clutches of ruin. In 1 Timothy 6:9, people who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Okay, tax collector ka ng gobyerno, inspector ka sa pier o sa airport, sa customs, tinakpan ng $100 ang mata mo, blind ka, lampas ang maleta na maraming kontrabando kasi nakaka-blind ang vested interest. Kaya dapat tinitingnan mo, ano ba talaga interest ko? How does it jive with the teachings of God? So how can we eliminate or minimize our blindness? We should eliminate and minimize selfish interest. Colossians 3:5, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature, evil desires and greed. Isa pa pong nagtatakip sa mata natin, nabubulag tayo, gumagawa tayo ng mali, jealousy and envy. Oras na nainggit ka na, iba na ang kulay ng mata mo. Iba na ang tingin mo sa kapwa. Naiiba na ang konsepto mo ng tama at mali. Kasi may inggit ka na. James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Napakasamayang inggit. Nababaluktot ang tuwid. Tinutuwid ang baluktot pag inggit ka. So rid yourself of jealousy and envy. 1 Peter 2:1, therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, all hypocrisy, envy, and slander of every kind. Paano po natin mababawasan ang inggit sa kapwa at ng luminaw-linaw ang mata natin? Kasi pag naiinggit tayo, kahit na maganda yung bahay niya, hindi mo nakikita eh. Kailan nyo malalaman inggit ang kumari nyo? Ang ganda-ganda ng damit mo. Pagharap mo sa kanya, kulang na lang tumalong kang, tadan!
Pero hindi kanya nakita, sabi niya, uulan yata. Ganyan ka na ng ganyan ang damit mo sa harap niya. Sabi niya, oh, magdala tayong payong. Hindi kanya pinapansin. May mga tao papasok sa bahay mo, ang ganda-ganda, parang walang nakita. Inggit yun. Ang inggit kasi nakakabulag. No? Yung ang tali-talino ng anak mo, nanalo, sinasabi mo, ano ako, first honor. Sabi mo, uy, eto, kumain ka nito. First honor ang anak ko. Electric fan, gusto mo? Kung ano-ano inaalok sa'yo, kasi yung anak niya, bulok tutorial. So ayaw niyang appreciatein yung anak mo na valedictorian. Alam niyo, malalaman niyo yung inggit, bulag. Ngayon, may ibang talas ng mata yan. Kitang-kita niya lahat yung mali. Papalakihin niya yon. Kasi ayaw niya nung maganda talo siya. Hahanap siya nung talo ka, yun ang papalakihin niya. What can we do to improve ourselves kung ganun tayo? Titigan yung buhay niyo, ipagpasalamat niyo kung anong meron kayo, i-develop yung sarili niyong talent, then you will be less envious of others. You'll be less blind. What is important is to accept, appreciate, and thrive in your lot. Develop your own skills and talents and your own strength. May party ka sa mundo dahil tao ka. May party ka sa church dahil member ka. May party ka sa lipunan dahil citizen ka. Hindi ka useless unless ikaw mismo magpa-useless sa sarili mo. 1 Corinthians 12:18, God has arranged the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts, but one body. Maraming tao, isa lang ang humanidad. Lahat tayo may papel, lahat tayo may halaga. So huwag kang mainggit sa halaga ng iba, kundi i-develop mo yung kahalagahan mo na ibinigay sa'yo ng Diyos. Isa pa pong takip sa mata, pampabulag, affection, emotions. Emotions can color our judgment, our perception, pati sa ating pakikipagkapwa. Nakita niyo si Rebecca, paborito niya ang anak niya si Jacob. No? So, nagsabuatan na mag-ina na dayain ang tatay at yung anak na panganay na si Esau. Kasi paborito niya Pinagsinungaling niya, dinaya niya ang sarili niyang asawa, ninakawan niya ng birthright ang sarili niyang panganay na anak kasi mahal niya ang kanyang bunso. Ingat-ingatan natin mga kapatid ang ating pag-ibig, ang ating emosyon, ang ating mga pagmamahal kasi yan nagtatakip sa mata. Nagiging unjust ka kuminsan because you like to give an edge to the one you love. But those who are godly are to be judged. And if you love people, don't forget to love the Lord first. Because if you love the Lord first, your heart will be in the right place. You will be able to love correctly. Deuteronomy 6:5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Because when you love God, you will also love the truth. So love truth. Mahalagang mahalin natin yung katotohanan. Ano ba talaga ang totoo? Hindi mo pwede sabihin you love God and yet you love lies and falsehood. Because God is truth. Dapat pareho sabay mong minamahal. Zechariah 8:19, love truth and peace. So do not love people or things above God, above truth and above righteousness. Exodus 20:3, you shall have no other gods before me. Huwag po natin gawin mga poon at Diyos-Diyosan ang mga minamahal natin na nagiging bulag tuloy tayo. Anak mo ang gumawa ng mali, hayaan mo siyang ituwid. Huwag mo laging pagtakpan at itago dahil lang mahal mo. Kailangan patunayan natin sa Diyos yung pag-ibig natin sa Kanya na mahal natin pati katarungan. Isa pa po, and final example ng mga troso, bagamat marami yan, physical weakness, defect, and illness. Sickness could cloud our reason and our judgment. Kaya si Moses, nung pagod na sa pamamahala sa mga tao, anong sabi sa kanya ng kanyang matalino na biyanang lalaki? Exodus 18:17-18. Moses' father-in-law replied, what you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. So kailangan, sabi ka na, italaga mo ang iba't ibang trabaho sa iba't ibang leader para hindi ikaw ang gagawa ng lahat. Kasi pag pagod ka, kahit willing ka, papangit ang mga judgment mo,
masisira ang mga kalkulasyon mo, hindi ka makakapamuno ng mabuti. Ang isa sa mga pinakamalalaking duty ng pinuno, magpahinga. Para pag nagpasya siya, tama. Dahil sa kanyang mali at tamang pasya, maraming madadamay. Sabi, huwag mong paghuli ng sarili mo. Walang kwenta yung leader na siya ang gumagawa ng lahat, pati paglilinis ng banyo siya, pati paghuhugas ng mga truck siya. Eh di pagod na siya, paano siya gagawa ng magandang desisyon? So pagka ikaw pagod, may sakit ka, mahina ang katawan mo, magiging bulag ka rin. Kaya marami mga political leaders, in the most crucial hours where they should be making decision, they fall because they happen to be sick. So it's important to be healthy. And if you are not healthy enough, if you have some deficiencies or illnesses, rely on others. When you are unable to think well, seek counsel. So yan po ang mga sinasabi ng Panginoon. Napakarami natin pwede pag-usapan tungkol sa troso na yan. How do you see? How do you judge the world? How do you judge others? Tulad ng sinabi ng title natin, it's all in your eyes. Mabuti si Tekla kasi mabuti ang tingin mo sa kanya eh. Masama si Juan kasi masama ang tingin mo sa kanya at nagpasya ka na masama siya. So kahit anong buti ang gawin niya, bulag ka dahil ang tinitingnan mo lang yung masama. So sabi, tanggalin mo yung mga yan. Matthew 7:5, then you will see clearly to remove the speck from your brother's eyes. So ang tanong sa ating pagwawakas mga kapatid, who do you judge? Kala nyo ba, iba yung pinag-uusapan? Tayo yan. Marami tayong dyan na judge. Maraming mga matatandang nanay pag nag-uusap, ang mga manugang nila, manugang ko, matugan. Ang manugang ko, ganito. Judgment yon because it's already a label. At pag nagpasya ka na yung manugang mo, walang kwentang tao sa tingin mo, ano man ang gawin doon, hindi mo na makikita yung maganda. Kasi nagpasya ka na eh. May takip na yung mata mo. Katulad ni Paul, nung kauna-unahan niya na nakakilala sa Panginoon, nabulag siya eh. Yung mata niya nabulag, hindi nakakita. At pagkatapos, after 3 days, naglaglagan yung mga takip ng mata niya na para mga kaliskis na nakadikit doon. Nagsimula siyang makakita, not only physically, but also spiritually. Ano-ano mga nakatakip sa mata natin ang dapat yung tanggalin? Your own biases against your own husband or wife. Your own bias against your own children or against your own parents. Dahil lang may naranasan tayo minsan na nasaktan, ang judgment na natin sa kanila laging nananakit. Kaya tuloy kahit hindi na nakakasakit ang ginagawa nila, ang reading pa rin natin nakakasakit. Kasi dinadya natin. Hinulma mo na. Kailangan walang hulmahan ng tao. Ang pagtingin mo sa tao, tao siya. At ang tao, mga kapatid, araw-araw nagbabago, araw-araw nag-iiba. Hindi ko mo ganito yung ugali niya 10 years ago, ganito pa rin siya. Pero pag ipinako mo na sa mata mo na ganun siya, kahit siya magbago, hindi mo na yun makikita. Kailangan nakabukas ang mata. So who do you judge? Usually naman we judge people who are closest to us. What speck do you keep seeing in other? Bagong pag-asa. At nang malimutan natin yon para huwag nating tingnan ang buong mundo sa pananaw nung api pa tayo. Kaya may mga tao buong buhay walang ginagawa kundi maghiganti dahil naapi sila nun. Galit sila sa mundo kasi nasaktan sila nun. Dapat iwan na natin yung mga dati nating mga sakit, dati nating mga hapdi, because every day is a new blessing. And the blessing of the Lord is new every morning. Kailangan may bagong pag-asa, bagong pananaw. Huwag tayong mabuhay sa anino ng madilim na nakaraan. Sapagat may darating pang maliwanag na bukas. Pero pag pinayagan natin yung anino nung kahapon, hahaba yun ang hahaba hanggang matakpan na nun ang buong buhay natin. How could you become blind to the evil of the people that you love and then blind to the good of the people you don't like? It's all in your eyes. Mas mataas ang kalagayan natin sa lipunan, mas mataas ang posisyon mo sa kumpanya, mas mataas ang kapangyarihan mo, dapat mas malinaw ang iyong mata. Kasi ang pamamahala sa ating mga sakop ay isang kapangyarihang ipinahihiram ng Diyos para tayo maging kasangkapan ng kabutihan at katarungan, hindi para gamitin natin ang ipinahihiram ng Diyos na kapangyarihan sa mga bulag natin na mga pananaw at parusahan natin lagi ang mga taong ayaw natin at premyohan natin ang mga taong gusto natin kahit hindi sila karapat-dapat. You are a government official, you must be fair. Marami mga kontraktor, magbibigay ka ng award, ibigay mo sa pinakatama, hindi sa pinakamalaki ang lagay sa'yo.
Manager ka, hindi ko mo pamangkin mo yung isang walang kaalam-alam, promote ng promote, tapos yung magagaling, kinakalimutan mo. Bulag ka nun, binubulag ka ng iyong mga human relations. Ang mga anak ng Diyos, dapat dilat, nakakakita, hindi bulag. Your lenses could make you see selected sins and ignore other types of sins. Kaya may mga Kristiyano, may paboritong kasalanan na laging tuligsain, pero marami ibang kasalanan hindi niya pinapansin. May mga types of tao na ayaw natin, pero may mga taong yun ang dapat natin talagang ituwid, pero hindi natin pinapansin. Take the logs out of your own eyes. Ito ang aking suggestion, mga kapatid. Huwag na natin palayuin. Sa pamilya nyo na lang. Huwag na tayong lumayo. Sa pamilya. Anong mga takip ng inyong mga mata ang bumubulag sa inyo para makita yung mga members ng family nyo sa mas mainam, mas magandang pananaw? Meron ka bang nakagalit nun, hinusgahan mo na buong buhay, nagalit ka na sa kanya, period. Meron bang nagkamali, hindi mo na binibigyan ng pagkakataong ituwid ang pagkakamali para magmahalang kayo ulit. Remember this, true spirituality opens our eyes